kadugo, pero mas matindi pa sa inaasahan. Bakit sina Dr. Vicky Bello at Hayden Ko ang nag-ampo ng pangarap ni Eman Bacosa Pacquiao? Ang pangalan ni Eman Bacosa Pacquiao ay hindi na bago sa pambansang usapan. Ngunit nitong huling mga linggo, ang kontrobersya na bumabalot sa kanyang pinagmulan, ang mga bulong ang mga tanong tungkol sa kanyang tunay na koneksyon sa pamilya na nagbigay sa kanya ng huling pangalan, ang biglang nabalutan ng isang hindi inaasahang kabanata ng labis at marangyang suporta. Isang kabanata na nagpalawak, nagpadilim at nagpainit lalo sa usapin ang nagpasiklab sina Dr. Vicky Bello at Hayden Ko, isang mag-asawang hindi inaasahang magiging tagapagligtas ng pangarap ng binata. Ang kanilang kilos ay hindi lamang nagbigay ng material na tulong, ito ay nagbigay ng matinding emosyonal na dago, isang pahiwatig na may mga taong handang tumayo para kay Eman kahit pa ang mga kinikilalang kadugo ay tila nag-aatubili. Ang tanong na umiikot ngayon sa publiko ay hindi na lamang sino siya, kundi bakit tila mas may malasakit pa ang mag-asawang Bello at Ko kaysa sa mga inaasahang mas malapit sa kanya. Ito ang buong kwento ng pag-asa, pagtitiwala at ang mga luha na dumanak sa gitna ng mga matitinding karangyaan. Isang masakit na panayam na nagpabago ng lahat. Nagsimula ang lahat sa isang panayam na isinagawa ni Dr. Vicky Bello. Sa panayam na ito, tila muling binuksan ni Eman ang pinto sa isang nakaraang puno ng sakit, lungkot at matinding hirap. Ibinahagi niya ang bigat ng pinagdaanan niyang kabataan, ang alaala o mga alaala sa isang buhay na hindi madali, lalo na ang mga hindi magandang karanasan kasama ang kanyang stepfather. Isang detalyeng sumugat sa puso ng marami. Ang panayam na ito ay hindi lang naging plataforma para sa ipahayag ni Eman ang kanyang pinagmulan at sitwasyon. Ito ay naging saksi sa kanyang di matinag na determinasyon sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga tanong na bumabalot sa kanyang pangalan. Isa lang ang malinaw, ang pangarap ni Eman na maging isang profesional na boksingero. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kanyang kamao at pawis kaya niyang baguhin ang dalong ng kanyang kapalaran at patunayan ang sarili. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa isang kabataang handang lumaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang kabataang umaasa sa sarili kahit pa tila tumalikod na ang mundo. Ang di inaasahang handog ng simbolo ng pagtitiwala. Matapos ang panayam, dumating ang punto na nagpabigla at nagpatigil sa lahat. Ang tahimik na pag-abot ni Hayden Ko ng isang regalo kay Eman. Ngunit ito ay hindi lamang simpleng regalo, ito ay isang mamahaling luxury things. Nagpapigil siya ng luhat, nagpakita ng matinding hiya at isang pasalubong na pag-amin ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako sanay makatanggap ng ganoong kasing regalo. Ang relo ay tila hindi lamang isang mamahaling bagay. Ito ay naging simbolo ng pagtitiwalang ipinagkaloob kay Eman. Isang paalala na may mga taong handang mamuhunan, hindi lamang sa kanyang pangarap kundi sa kanyang pagkatao. Ang bawat tiktak ng relo ay parang nagpapatunay na mayroon siyang halaga na may naniniwala sa kanya. Kakayahan, kahit pa ang kanyang mga nakaraang karanasan ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Ang pagtanggap ni Eman sa regalong ito na halos ayaw niyang hawakan dahil sa matinding hiya ay nagpakita ng kanyang pagiging tunay at mapagkumbaba. Isang katangian na lalong nagpalapit sa puso ng mga nakasaksi. Ang shopping spree ng pangarap. Kung ang relo ay isang sorpresa, ang sunod na kaganapan ay isang pambihirang demonistasyon, full-blown high-end. Ngunit hindi ito para sa fashion o gadgets, kundi para sa kumpletong equipment. Dito unti-unting ipinakita ng mag-asawa ang kanilang tunay na malasakit, isang malasakit na tila mas matindi pa kaysa sa inaasahang mula sa isang simpleng taga-suporta. Ang turing nila kay Eman ay tila anak na mismo, isang binata na kailangan ng gabay at walang sawang suporta. Ang pagkadurog ng puso ni Dr. Bello. Ang emosyonal na rurok shopping trip ay naganap sa unang tindahan. Unang binili ang world-class boxing gloves, dito nadurog ang puso ni Dr. Bello. Ang lumang gloves na iyon ay hindi lamang gamit. Ito ay simbolo ng kanyang matinding simula at ng kanyang kakulangan. Ang ginawa ni Dr. Bello ay nagpapakita ng kanyang pagiging sensitibo at malalim na pag-unawa sa kwento ni Eman. Humingi siya ng pahintulot kay Eman na kunin ang lumang gloves at itago ito bilang isang biro, kundi bilang isang simbolo ng kanyang pagsisimula, isang paalala kung saan siya nagmula bago pa man siya suotan ng mga mamahaling gamit. Ang kilos na ito ay mas matindi pa sa anumang salita. Ito ay pagrespeto sa pinagdaanan ni Eman. Ang unang par ng sapatos at mga luhang bumulwak. Sunod nilang binili ang isang mataas na kalidad na training bag at higit sa lahat, boxing shoes. Dito tuluyang bumulak ang emosyon ni Eman. Umiyak siya nang hindi mapigilan ang luhang umapaw sa pagkalito.
tuwa at matinding pasasalamat. Ang dahilan, ito ang unang beses niya pa lamang magkaroon ng ganitong klase ng sapatos. Palagi niyang inuuna ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangangailangan, kaya't hindi niya naisasagad ang pag-iisip sa kanyang sariling kagamitan. Ang bagong sapatos ay hindi lamang gear at ito ay dignidad. Isang pangako na ang kanyang training ay hindi magiging mas epektibo at mas magiging ligtas. Sinundan pa ang mili ng mga shirts, training apparel, dual layer shorts, at pati na rin mga mamahaling shades. Sa bawat item may kasamang encouraging words si Dr. Abello na tila ba bawat material na bagay ay binibigyan niya ng emotional na value at purpose. Hindi maitago ni Iman ang kanyang tuwa, pagkabiga at lalo na ang pagkalito sa malasakit na ibinigay ng dalawang taong hindi niya kadugo. Bakit sila? Isang controversial na pagbisita at ang walang katapusang haka-haka. Ang araw ay nagtapos ngunit ang kwento ay lalo pang uminit matapos ang shopping spree na dinala nila si Eman Bacosa sa pagsa-shopping. Bakit sila handang tumayo bilang proteksyon at gabay sa gitna ng mga isyo at tanong tungkol sa kanyang pinagmulan? Mas malalim pa ba silang dahilan sa likod ng labis na suporta nila kay Eman? Ang pagdadala kay Eman sa kanilang klinika ay tila isang matinding deklarasyon, isang pahayag na kami ang kanyang panig at kami ang magiging suporta niya. Sa isang mundo na minsan ng tila tumalikod kay Eman o nagduda sa kanyang pagkatao, ang mag-asawang Bello at Co ay nagpakita ng walang pasumbaling tiwala. Ang kanilang kilos ay nagbigay ng isang malakas na mensahe. Sa lahat na ang pag-asa ay maaaring magmula sa hindi inaasahang mga tao. At ang totoong pamilya ay hindi laging batay sa dugo, kundi sa malasakit at pagtitiwala. Ang emosyonal na implikasyon, hindi lang tungkol sa boxing solely. Ang kwento ni Eman Bacosa Pacquiao at ang biglaang marangyang suporta. Ang labis na suporta ay nagbigay ng matinding hamon sa mga taong inaasahang maging pinakamalapit kay Eman. Ang mga kilos ng mag-asawa ay tila isang salamin. Sino ba talaga ang handang mamuhunan sa kinabukasan ng binata? Hindi lang sa salita kundi sa gawa. Patuloy na lumalim ang kwento at patuloy na umiinit ang mga haka-haka. Ngunit sa ilalim ng lahat ng glimmer at kontrobersya, nananatiling isang simpleng katotohanan. Si Eman Bacosa Pacquiao isang kabataang lumalaban at ngayon mayroon siyang dalawang di inaasahang guardian angels na hindi lamang nagbigay ng world-class chair, kundi nagbigay ng pinakamahalagang bagay sa lahat, paniniwala. Ang pangalan ni Eman ay hindi lamang bahagi ng showbiz at current affairs. Ito ay bahagi na ng pambansang kwento ng pag-asa, katatagan at ng kapangyarihan ng malasakit. Ang publiko ay naghihintay, nagbabantay at nakikilaho sa bawat akbang ni Eman. At sa likod ng bawat tagumpay mayroong isang mamahaling relo at isang pares ng patos na nagpapaalala sa kung paano sila nagsimula ang lahat. Ang paglalakbay ni Eman ay patuloy at sa bawat suntok na kanyang ibabato sa training at sa ring, kasama niya ang pag-asa ng mga taong hindi niya kadugo, ngunit nagpakita ng mas matinding pagmamahal kaysa sa inaasahan. Ang kwento ay isang buhay na patunay. Ang pag-ibig at pagtitiwala ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang dugo. Ang kontrobersya ay maaaring nagdala sa kanya sa spotlight, ngunit ang malasakit ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Patuloy nating subaybayan ang laban ni Eman, ang laban ng isang bagong bayani na hindi lamang lumalaban para sa sarili kundi para sa bawat Pilipino.